The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Happy Wednesday! Yun, good morning, Chad. Good morning, Ted. Of course, good morning sa ating mga happy viewers and listeners. Ayan. Yan. Good morning, Boyet. Akala ko sasabihin mo, Johnny. Good morning, Johnny. Acheche. Alright, sige. So Brad, Jeff, good morning. Marami nag-aabang sa atin. And again, ang ating pong katanungan para po sa ating pong What's on your mind tomorrow ay ating pong pag-aaralan today. Alright, Brad? Yan. Nanay Fe Madronio, thank you for listening. Benji Martinez at Joseph Abalos, lagi nakatunghay sa atin. Ted, siya, sinusubaybayan natin yung buhay ni Job na parang telenovela. No? Warang, mabait, responsable, makatao, makadiyos. At kung ang sa anumang kadahilanan, binigyan ng permiso ni God, si Satanas, na gawa ng di mabuti o i-test yung pananampalataya na itong si Job. Nawala lahat sa kanya sa isang iglap, pinag-usapan natin ng Lunes, pati yung physical niyang pangangatawan, na damage, ketong and all, at sa kabila ng lahat na to, nanatili siyang tapat. Pero Ted, dito kumbaga sa drama, dito sa may twist dito. Alam mo yung sa mga telenovela or movie, dito para na iba yung background music. Kasi malalaman natin ngayon sa kwento ni Job, may hangganan din pala tong pagtitiis ng mama na to. Dumating din sa punto din pala na tao lang pala to. Ko-questionin din pala niya ang mga pagsubok na pinagdadaanan niya. So, which makes him really human. Which makes him na tayo makaka-relate sa kanya. Kasi pag tinignan mo yung buhay ni Job, kung wala tong parte na to, hindi tayo makaka-relate. Sa Bible lang yan, hindi totoong tao yan. Pero ito, Brad, Ted at Cha, dito na tayo makaka-relate kay Job. Sa Job 3:11 hanggang 12, ito yung tanong niya, bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya'y noong ako'y isinilang niya? Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan, at binigyan ng gata sa dibdib niya? Natungayan natin dito na kinuwestiyon po niya yung kanyang maker, ang kanyang Diyos. Bakit pa siya ginawa? Bakit di pa ako namatay sa sinapupunan ng nanay ko o even paglabas? Sinumpa niya yung kanyang nakaraan, hirap na hirap siya sa pangkasalukuyan, at wala siya nakikitang pag-asa sa hinaharap. So kumaga yung past, yung present, yung future, lahat to walang kwenta tong buhay to. Tapos later on, Brad, Ted at siya, tinabla na siya ng 3 kaibigan niya, okay? Pinapaamin siya, ano ba kasi kasalanan mo and all. Una na siya tinabla ng misis niya, so wala talaga siyang kakampi, in short. It was a severe test of faith. Minsan po ba naitanong natin sa sarili natin, ano ba talaga purpose? Ba't ako pinanganak? Mampadami lang ba ako sa populasyon? Aksidente lang ba yung pagkakabuo sa'yo? OFW tatay mo, umuwi, bagong uwi galing Saudi, ayan, nabuntis nanay mo, lumabas ka. Iba nga po, yung kanilang pagkakabuo sa kanila, feeling nila, aksidente lang, okay? Alam niyo po, kung kayo po yung nasa ganitong sitwasyon ngayon, huwag po tayong bibitaw sa punto ng buhay natin pag nasa ganito kang sitwasyon. Normal lang po at isang natural po sa isang human being na minsan questionin natin yung plano ni Lord kasi nga po limitado ang ating kaalaman sa ganap ng buhay. We can always plan, pero hanggang saan ba talaga maabot ng plano natin? Yung COVID, nung dumating lahat tayo na windang. Pero ayoko pong i-preempt yung kwento ni Job. Hanggang dito lang po muna tayo sa punto na to. Kinwestiyon niya ang kanyang buhay. Ba't pa siya nabuhay? Ba't pa siya pinanganak? Ba't pa siya inalagaan? Basta po mahalaga, kapit po muna tayo. Maaring nasa punto ka ngayon na pabigay ka na, kine-question mo ang galawan ng Diyos, nagdududa ka sa kabutihan at pagmamahal niya, wag muna. Abangan mo muna yung bukas saka sa Biyernes, yung ending ng buhay ni Job at ng ultimate plan ni God kung bakit niya inalaw ang mga bagay na to. So sa ngayon, yan muna po. Iwanan ko muna, bibitinin ko kayo para bukas mag-tune in kayo at sa Biyernes, ano ba naging ending ng buhay ni Job? Maaari ikay nasa ganitong punto ngayon. Kine-question mo ang kabutihan ng Diyos, wag muna kapatid. Tayo mananalangin ngayon kung ikay nasa ganito. Panginoon, maaaring Lord, hirap na ang aming mga kasamahan at kaibigan, kamag-anak, mga taga-subaybay. Maaaring pinagdaanan nila bakit paulit-ulit na lang. Pero again, Lord, si Job, nanatili siyang tapat mula simula. At yun ang question niya, ako'y matapat, bakit nangyayari ito? So Lord, sa mga nananatiling tapat,
despite, Lord God, that situation na pinagdaanan nila ngayon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo, Lord, ang kanilang hope in you. Wag silang bibigay at manatili silang tapat dahil alam namin na ultimately you have a plan and your plan will always prevail. Salamat po sa kalakasan igagawad nyo sa mga tagapakinig at tagapanood naming nangihina at pinanghinaan na ng loob ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na aming makaugnayan si Brad Jeff. We pray, Lord, sa inyo pong pag-aalaga sa kanya lagi and bless his mission always. At salamat din po sa lahat ngayon ng mga nakikinig sa amin at nag-aabang po sa napakagandang balitang inihahatid ng segment na ito sa aming programa. Alagaan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brad Jeff, thank you very much. Catch you again tomorrow. And pagbati ng good morning kay Tatay Totoy, inaabangan ka daw araw-araw at siya namamangha din daw sa agandahang lalaki mo. Ate J. Uy! Ano po, Ate Dina, pa-check up muna si Tatay Totoy. Mukhang malabo na talaga ang mata. Ako naman ay mag-good morning sa mga sales lady na nagme-message po sa atin ngayon. Ang dami rin pala nila. Magandang umaga po sa inyo. Ang gaganda nyo po. Oo, sinasabi ko sa iyo ang mga uring manggagawa, mga pangkaraniwang masang Pilipino, sila po ang ating pong inaabot ng broadcast ng programang ito. At marami po, Brad Jeff, gaya ni Nanay Vilma kahapon, na siguro napanood mo yung kanyang video, no? Inaabangan din yung segment mo at doon nga sila humuhugot, no? Ng inspirasyon sa mga mensahe na iyong ibinabahagi sa amin lahat dito. Brad Jeff. Okay, Brad? At si May Andrea Ibarra, nanonood daw ngayon from Baguio City. Purple, watching from MS Garcia, Cabanatuan, kababayan ko. At si Nanay Ami, yan, nanonood din. Maraming salamat, Ted. At siya, ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.